Isang paalaala. Ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba, pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Tuloy po kayo sa ika-17 gabi ng San Telmo Society. Sa mga bagong tagapakinig, ang San Telmo Society ay isang listener submission segment ng Philippine Camper Stories. Ngayong gabi, ang unang kwentong ibabahagi sa inyo ay isang email submission ng ating kasama na si August. Ang title ng email niya ay Where is my cousin? Akala ko pa nung una prank or spam mail lang siya. But upon reading it, alam ko agad na dapat ko itong basahin para sa inyo. Ito ang kwento ni August at ang kanyang nawawalang pinsan. Hello, Campmaster. Sorry for using my dummy email account. My name is August, and I'm from Mindanao. I found this podcast while in quarantine last April. And what a solace from the outside world and the silence inside the house while I'm resting. I hope the email subject did the trick para mapansin mo ang story ko. Well, here it goes. Way back in 2016 or 2017, one of my distant cousins, who was also a good friend of mine, died because of drowning. Let me paint the picture for you. Nagpunta sila sa isang falls kasama ang girlfriend and mga barkada niya. I think last week ng summer noon, and magsa-start na ang school year, so he said sa tropa niya na, "Let's go have fun because I'll miss you soon." Magka-college na kasi sila kaya magkakahiwa-hiwalay na din sila. Little did they know that it was a forewarning for something dark to happen. So ayun, naisipan nilang mag-picnic doon sa falls na pinuntahan nila. They brought food and drinks. And the story goes na sobrang saya nila. Nadala sa emosyon ng pinsan ko at bigla na lang sumigaw at nagsabay ng kanin sa tubig. At katakatakang sinabi na, "O ayan, kainin nyo." It seemed that he was referring to the elementals at the said falls. The group kept on being rowdy. Langoy dito, langoy doon. After some time, they decided to jump off the edge of the falls pababa sa water basin. One by one, all of his friends jumped. And tuwang-tuwa sila. Finally, it was my cousin's turn to jump off. He propped himself patalon and he jumped off and fell into the water like everyone else. Everybody was cheering. But things went by so quickly, and in a blink of an eye, nawala sa paningin nila ang pinsan ko. A few moments passed and they spotted him, drowning. And then he was gone again. They tried to rescue him but hindi na nila makita kung nasan siya. After a few minutes searching the waters frantically, they saw his lifeless body. Bigla na lang lumutang sa mismong spot where he landed, but when they checked it kanina, wala naman silang mahanap. They tried to resuscitate my cousin but it didn't work. Kinarga na nila sa motor para madala sa hospital, but to make matters worse, they can't get out of the fucking forest. Naliligaw sila for quite some time at pabalik-balik lang sila sa dinadaanan nila. In desperation, binaliktad nila ang mga damit nila. And just like that, they found the exit. They reached the hospital, but it was already too late for my cousin. What could have been a day full of fun with friends turned out to be a day that will haunt us for the rest of our lives. I thought the horrors would stop there. I mean, the worst thing have already happened. Pero nung ipapasok na yung katawan ng pinsan ko sa bahay nila after he was prepared para sa burol niya, his mom freaked out. The mom kept on insisting na hindi raw yun ang anak niya. She claimed she saw something sa face ng pinsan ko na kakaiba raw. She was certain na hindi yun ang anak niya. Pero wala na siyang nagawa kasi naipasok na ang katawan sa bahay kasi kailangan daw na mag-start na para sa burol. Sa mga matatandang kasabihan daw kasi, dapat hindi yun pinasok sa bahay
at pinagpatuloy hanapin ang tunay na katawan doon sa falls. Baka daw may chance na makuha ang totoong katawan ng pinsan ko. Pero ayun nga, it was too late again. Naipasok na sa bahay ang katawan, and kung totoo ang kasabihan, whoever or whatever did that to him got the real body and maybe the spirit of my cousin. Yun lamang po at maraming salamat, Campmaster. Hindi ko alam kung bagay ito sa Philippine Camper Stories, but no harm in sending one. Hello, August. Unang-una, I'm sorry that you lost a cousin that day. Sana ay nakakuha ng peace and acceptance ang inyong pamilya. The truth be told, nakakataka nga ang kwentong ito. Nung sinigawan ng pinsan mo yung tubig, medyo kinilabutan ako dun. May nakita kaya siya, kaya napasigaw siya ng ganun? However, in whatever state of mind you are in, sana ay maalala nating magbigay ng galang sa mga lugar na dinadayo natin. Kaya tayo pinalaki ng mga nakatatanda sa atin na magpasintabi dahil isa itong sign of respect. Nung naliligaw sila on the way out of that place, it might have been panic that got the best of them. Sa kahit anong sitwasyon na kailangan ng sense of urgency katulad ng aksidente nito, one has to remember to keep presence of mind. Kumalma, tansyahin ang mga bagay-bagay at saka kumilos. The more you panic, the more time you lose in solving your worries. Natakot din ako dun sa moment na hindi nakilala ng magulang ng pinsan niya yung katawan. Pwede kayang bloated lang yung katawan? Hindi ko alam, pero sa kwento mo, August, parang saglit lang naman sa tubig yung pinsan mo. So, maaaring may nakita nga ang nanay niya, kaya niya nasabing hindi iyon ang anak niya. But denial is the first part of mourning. Mahirap mawalan ng mahal sa buhay, and I can only imagine yung sakit na nararamdaman niyang nanay niya. Sa mundong ito, walang ibang mas nakakatakot more than losing a loved one. Hindi natin alam kung meron nga bang mga nilalang na nakatira sa mga lugar na hindi natin nararating madalas. Kaya walang masama at walang mawawala kung magbibigay tayo ng paggalang. What happened could have been just a freak accident. Pero pwede rin namang isa ito sa mga cases na may kinukuha ang lugar. Hindi ko may bibigay yung sagot. Pero kung buhay na ang usapan, mas mabuti sigurong sumunod na lang sa mga kasabihan kaysa magsisi sa huli. Maraming salamat, August, sa pagbibigay mo ng kwentong ito. This is truly a San Telmo Society story. Sa ating pagbabalik, pakinggan naman natin ang kwento ni Tim at ang kanyang nakakatakot na paranormal experience. Sa pagpapatuloy ng Philippine Camper Stories. Hello Philippine Camper Stories. Hello din po, Campmaster. Ako nga po pala si Tim. Matagal-tagal na rin po akong silent listener ng podcast nyo. And first time ko rin po mag-share ng paranormal experience at dito ko po unang i-share. Medyo mahaba nga lang po siya. Nangyari po ito noong 2016 sa apartment ng boyfriend ko. That year, college pa lang ako and yung boyfriend ko is a call center agent. Friday noon when I decided na dun muna matulog sa apartment ng boyfriend ko at nagpaalam naman ako sa parents ko at pumayag naman sila. Yung setup ng apartment is may two-way window and katabi nun yung main door ng bahay. Pagpasok mo, may makikita kang sala/dining area. And pag naglakad ka pa, may mini hallway na dadaanan papuntang sa CR and madadaanan mo yung pintuan ng kwarto niya bago ka makapunta sa CR. That Friday night, nawala sa isip ko na may pasok nga pala yung boyfriend ko sa work niya at may iwan ako mag-isa sa bahay kasama yung alagang puppy niya. Actually, natatakot ako maiwan mag-isa kasi yung unang punta ko dati sa apartment niya, mabigat na yung feeling. Ewan, basta ang weird lang ng setup kasi magkatapat yung main door and door ng CR.
Kaya siguro ganun ang feeling ko. Masama daw kasi yung ganun, sabi ng lola ko. Pero back to the story muna. So I already prepared na yung baon niya and ayun, pumasok na siya sa work. Ako na duwag, binuksan ko lahat ng ilaw. Kahit ilaw sa CR binuksan ko na rin. Mawala lang ang takot ko habang nag-aaral ako sa sala. Bumisita yung mga barkada ng boyfriend ko. Expected ko na darating naman yung mga yun. Halos kasi sa apartment na sila ng boyfriend ko tumira. I thought magiinom sila sa apartment so medyo nawala ang takot ko. Akala ko kasi sa labas lang sila ng bahay magiinom. Yun pala, may lakad talaga sila. Niyaya nila ako pero marami akong projects and assignments na gagawin. So, I decided na lang na wag nang sumama. Again, naiwan na naman ako mag-isa sa bahay. Around 11:30 ng gabi, nang medyo dinapuan na ako ng antok. Nilock ko na yung pinto at pumasok na ako ng kwarto para matulog na. Pinatay ko na yung ilaw sa sala and yung sa CR na lang yung source of light ko and yung bukas na ilaw sa labas ng main door. Mga around 12 midnight, nakita ko yung puppy namin. Lumabas siya at may tinatahulan siya sa main door at sa may bandang window. Pinabayaan ko na lang kasi baka may nakatambay lang. But a few minutes later, narinig ko yung puppy namin na umiiyak na. Nagtaka na ako kaya lumabas na ako ng kwarto para i-check. Nakatingin lang yung tuta namin sa bintana. Umiiyak siya kaya sumilip ako sa window. Wala namang tao. Isinama ko na yung tuta sa kwarto. Pero nung bandang pahiga na ako, biglang may kumatok sa pintuan namin. 3 malalakas na katok. Ewan ko, pero shit, nanlamig bigla ang katawan ko. After ilang seconds, nawala yung kumakatok. But suddenly, narinig ko yung mga bintana na sumara ng sobrang lakas. Mas lalo akong natakot kasi yung window, mabigat yun eh. Hindi yun kayang isara ng hangin kasi sobrang makalawang na. And kahit ako, di ko masara yun ng ganong kalakas. Shit, talaga nangihinig na yung katawan ko. Hindi ko alam saan ako kumuha ng lakas ng loob na sumilip para tingnan kung may tao. Pero wala talaga eh. May ilaw sa main door pero wala namang shadow. At wala rin naman ako narinig na nagtakbuhan kung pinagtitripan ba ako ng kung sino. So, sa takot ko, ang ginawa ko ay humiga na lang ako sa kwarto. Baka sakaling bumalik ang antok ko. Pagpasok ko ng kwarto, akmang hihiga na ako sa kama. Pero sakto yung tapat ko sa pinto. May nakita akong paa ng matandang lalaki. Kitang-kita kong paa talaga siya eh. Kasi medyo may siwang yung pinto sa floor kaya kitang-kita ko yung paa ng matanda. I don't know kung paano siya nakapasok nakalock yung main door. Sa sobrang takot ko, nagtalokbong lang ako ng kumot hanggang sa nakatulog na lang ako. Hindi ko nga alam kung paano ako nakatulog sa tindi ng takot na nararamdaman ko nun. Ginising na lang ako ng boyfriend ko nung umuwi na siya at tinanong niya ako bakit parang gulat na gulat ako nung ginising niya ako. Hindi na lang ako kumibo. Sabi ko malalim lang ang tulog ko kaya ganun. Ayoko lang matakot siya kasi madalas siya lang mag-isa sa apartment. Saturday night, my best friend asked me if pwede daw ba kami mag-chill sa apartment ng boyfriend ko. So, I asked my boyfriend and sabi niya okay lang daw. Doon na lang din daw siya matutulog sa sala sa may tapat ng window. Literal na chill, 2 beers lang, tamang kwentuhan habang nagpapaantok. Siguro around 11 ng gabi, sabi ng best friend ko, tignan mo yung boyfriend mo. So I looked at him. Akala ko nung una nakapikit lang siya at kumakanta ng kung ano. Then biglang nagpanik ang best friend ko. Sabi niya, sunga ka, pinapangungot na yung boyfriend mo. Lumapit ako agad sa kanya at inalog-ulog ko siya hanggang magising. Thank God, nagising naman siya agad after ng ilang yugyug ko sa kanya. Nanginginig ang katawan, pawis na pawis at naghahabol ng hininga. Sabi ko, anong nangyari sa'yo? Sabi niya, may matanda sa bintana at galit na galit daw sa kanya. May sinasabi daw pero di niya maintindihan kung ano.
Hindi ko alam kung yung paa ng matanda na nakita ko pareho lang dun sa matanda sa bangungot ng boyfriend ko. Sa sobrang takot namin, tumigil na kami sa inuman at magkakasama kaming natulog sa kwarto. Kinabukasan, I asked the landlady kung may kilala ba siyang albularyo kasi yung best friend ko bigla na lang nilagnat. Sabi ng landlady, "Diyan sa tapat si Aling Cora." Tinawag nila yung albularyo and pagpasok niya, tinawas niya yung best friend ko. Ang sabi niya, kaluluwa ng matandang lalaki yung nabuo doon sa pinatak na kandila. Ganito yung kaluluwa sa amin dahil masyado kaming maingay pag nagiinuman sa apartment. Binigyan ng pangontra yung best friend ko and in just a snap, okay na siya. Nawala na yung lagnat. Sabi ng albularyo, mag-alay kayo bilang peace offering sa nabulabog nyo. So ginawa naman namin. After nun, umuwi na rin ako and I promise na di na ako magpapaiwan ulit sa apartment na yun mag-isa. Pauwi na ako and then suddenly, a strange woman approached me and she said, may matandang lalaki kaming nakikita sa apartment na yan. Pag walang tao minsan palakad-lakad sa tapat ng pinto at bintana. Yun yata yung namatay na asawa ng landlady dyan bago pa ginawang apartment. Sa isip ko that time, confirm. Iisang kaluluwa lang yung nakipakita sa amin. Months later, lumipat na din ng ibang apartment ang boyfriend ko kasi ang dami daw negative vibes dun sa apartment. I learned my lesson na irespeto yung isang lugar, bahay man or hindi, kasi hindi natin alam kung ano or sino yung nandun sa lugar. Siguro tinakot niya kami para ipaalala na matuto kaming rumispeto kahit saan. Yun lamang po. Thank you po, Campmaster. More power po and more stories. So that was Tim's story. Grabe, Tim. Hindi ko alam kung saan sisimulan mag-react sa kwento mo. Para siyang episode sa isang horror special. First of all, let me just say na I find it really sweet when you decided not to share the creepy ghost feet sa boyfriend mo. Kasi baka matakot siya pag mag-isa siya. Baka kaya nagalit yung multo kasi naiinggit sa kaswitan niyo. Kidding aside, I'm glad to know that you're already out of that house. Nung binabasa ko yung story niyo, kinilabutan ako, to be honest. Nai-imagine ko yung disembodied feet, yung sightings ng matandang lalaki based sa kwento ng kapitbahay nyo, at yung tawas ng albularyo. Ganun ba kayo kaingay para magparamdam yung multo sa inyo? Based sa kwento mo kasi parang hindi naman. But you're right. A little respect goes a long way. And that goes the same kahit sa mundo ng mga namayapa. Thank you so much sa pag-share ng story nito. At sobrang nag-enjoy ako basahin to para sa inyo. Inyo pong nasubaybayan ng isa na namang gabi ng Philippine Campfire Stories sa ating segment na San Telmo Society. Salamat kay August at kay Tim sa pagpapaunlak ng kwento. Lubhang nakakapangilabot ang inyong mga karanasan. Sana ay nakatulong kahit panandalian ang pakikinig ninyo upang maipahinga ang inyong mga sarili laban sa mga problema at hamon sa labas ng campsite na ito. Mapapakinggan ninyo ng libre ang mga nakaraang episodes sa lahat ng major podcast platforms. Kung nais nyo maging bahagi ng podcast nito gaya ni August at ni Tim, maaari nyong isubmit ang inyong kwento sa email address na campfirestoriesph@gmail.com at isasama natin ito sa ating story submission segment na San Telmo Society. Kung hindi nyo pa na-follow ang Philippine Campfire Stories, ay i-hit nyo na ang follow button sa Spotify, pati na rin ang notification bell para magsilbing paalaala kapag may bago na tayong episode. Maaari nyo ring i-follow at i-like ang ating mga social media accounts sa Twitter at CampfireStoryPH, sa Instagram at CampfireStoriesPH, at sa Facebook page ng Philippine Campfire Stories. Muli, maraming salamat sa pakikinig. Hanggang dito na lang po tayo ngayong gabi at hanggang sa susunod nating kwentuhan.